Genesis Kapitulo 38. At nangyari ng panahong yaon, na humiwalay si Judah sa kanyang mga kapatid, at nagdaan sa isang Adalamita na ang pangalan ay Hira. At nakita roon ni Judah ang anak na babae ng isang Kananiyo, na tinatawag na Sua, at kinuha niya at kanyang sinipangan. At Nagel-ihi, at nanganak ng lalaki, at tinawag niya ang kanyang pangalang At Nagel-ihi uli, at nanganak ng lalaki, at tinawag niya ang kanyang pangalang Onan. At muling Nagel-ihi at nanganak ng lalaki, at tinawag niya ang kanyang pangalang Sala, at si Judah ay nasa sa Chezib nang siya'y manganak. At pinapag-asawa ni Judah si na kanyang panganay, at ang pangalan niya ay Tamar. At si na panganay ni Judah, ay naging masama sa paningin ng Panginoon, at siya'y pinatay ng Panginoon. At sinabi ni Judah kay Onan, sumiping ka sa asawa ng iyong kapatid, at tuparin mo sa kanya ang tungkulin ng kapatid ng asawa, at ipagbangon mo ng binhi ang iyong kapatid. At nalalaman ni Onan na hindi magiging kanya ang binhi, at nangyari, na pagkasisiping siya sa asawa ng kanyang kapatid, ay pinatutulo niya sa lupa, nang huwag lamang niyang bigyan ng binhi ang kanyang kapatid. At ang bagay na ginawa niya ay masama sa paningin ng Panginoon, at siya'y pinatay rin naman. Nang magkagayoy sinabi ni Judah kay Tamar na kanyang manugang na babae, manatili kang baw sa bahay ng iyong ama, hanggang sa lumaki si Sala na aking anak, sapagkat sinabi niya, marahil ay hindi siya mamamatay ng gaya ng kanyang mga kapatid. At yumaon si Tamar at tumahan sa bahay ng kanyang ama. At nagdaan ang maraming araw, at namatay ang anak na babae ni Sua, na asawa ni Judah, at nag-aliw si Judah, at umahan sa Timnath sa mga manggugupit sa kanyang mga tupa, siya at ang kanyang kaibigang si Hira na Adalamita. At naibalita kay Tamar, na sinasabi, narito, ang iyong biyen ng lalaki ay umaahon sa Timnath upang pagupitin ang kanyang mga tupa. At siya'y nag-alis ng suot pagkabaw, at nagtakip ng kanyang lambong, at pagkapagtakip ay naupo sa pasukan ng Anem, na nasa daan ng Timnath, sapagkat kanyang nakikita, na si Sala ay malaki na, at hindi pa siya ibinibigay na asawa. Nang makita siya ni Judah ay ipinalagay siyang patutot, sapagkat siya'y nagtakip ng kanyang mukha. At lumapit sa kanya, sa tabi ng daan, at sinabi, narito nga, ipinamamanhik ko sa iyo na ako'y pasipingin mo sa iyo, sapagkat hindi niya nakilalang kanyang manugang. At kanyang sinabi, anong ibibigay mo sa akin sa iyong pagsiping sa akin? At kanyang sinabi, padadalhan kita ng isang anak ng kambing na mula sa kawan. At kanyang sinabi, bibigyan mo ba ako ng sangla hanggang sa may padala mo? At kanyang sinabi, anong sangla ang ibibigay ko sa iyo? At kanyang sinabi, ang iyong singsing, at ang iyong pamigkis, at ang tungkod na dala mo sa kamay. At kanyang ipinagbibigay sa kanya, at sumiping sa kanya, at siya'y nagel-ihi sa pamamagitan niya. At siya'y bumangon, at yumaon, at siya'y nag-alis ng kanyang lambong, at isinuot ang mga kasuotan ng kanyang pagkabaw. At ipinadala ni Judah ang anak ng kambing sa pamamagitan ng kamay ng kanyang kaibigan, na Adalamita, upang tanggapin ang sangla sa kamay ng babae, datapwat hindi niya nasumpungan. Nang magkagayoy kanyang itinanong sa mga tao sa dakong yaon na sinasabi, saan nandoon ang patutot na nasa tabi ng daan sa Anem? At kanilang sinabi, walang naparitong sino mang patutot. At nagbalik siya kay Judah, at sinabi, hindi ko nasumpungan, at sinabi rin naman ng mga tao sa dakong yaon, walang naging patutot rito. At sinabi ni Judah, pabayaang ariin niya, baka tayo'y mapahiya, narito, aking ipinadala itong anak ng kambing at hindi mo siya nasumpungan. At nangyari, na pagkaraan ng 3 buwan, humigit kumulang, ay naibalita kay Judah, na sinasabi, ang iyong manugang na si Tamar ay nagpatutot, at, narito, siya'y buntis sa pakikiapid. At sinabi ni Judah, siya'y ilabas upang sunugin. Nang siya'y ilabas, ay nagpasabi siya sa kanyang biyenan. Sa lalaking may-ari ng mga ito, ay nagdalang tao ako, at kanyang sinabi pang, ipinamamanhik ko sa iyo, na kilalanin mo kung kanino ang mga ito, ang singsing, ang pamigkis, at ang tungkod. At nang dekilala ni Judah, at sinabi, siya'y matuwid kay sa akin, sapagkat hindi ko ibinigay sa kanya si Sala na aking anak. At hindi na niya muling sinipungan pa. At nangyari, na sa pagdaramdam niya, na, narito, kambal ang nasa kanyang tiyan. At nangyari, nang nangganganak siya, na inilabas ng isa ang kamay, at hinawakan ng hilot at tinalian sa kamay ng isang sinulid na mapula,
na sinasabi, ito ang unang lumabas. At nangyari, na pagkaurong ng kanyang kamay, na, narito, ang kanyang kapatid ang lumabas. At kanyang sinabi, bakit nagpumiglas ka? Kaya't tinawag ang pangalan niyang Fairs. At pagkatapos ay lumabas ang kanyang kapatid, na siyang may sinulid na mapula sa kamay, at tinawag na Zora ang kanyang pangalan. Genesis Kapitulo 39. At ibinaba si Jose sa Ehipto, at binili siya ni Potiphar, puno ni Faraon, na kapitan ng bantay, na lalaking taga-Ehipto, sa kamay ng mga Ismaelita na nagdala sa kanya roon. At ang Panginoon ay sumakay Jose, at naging lalaking mapalad, at siya'y nasa bahay ng kanyang Panginoong taga-Ehipto. At nakita ng kanyang Panginoon, na ang Panginoon ay sumasa kaniya, at ang lahat ng kanyang ginagawa ay pinagpupala ng Panginoon sa kanyang kamay. At nakasumpong si Jose ng biyaya sa kanyang paningin, at pinaglingkuran niya siya, at sa kanya'y ipinamahalan niya ang bahay, at ang lahat niyang tinatangkilik ay isinakaniyang kamay. At nangyari, na mula sa panahon na siya'y pamahalan sa kanyang bahay, at sa lahat ng kanyang tinatangkilik, ay pinagpala ng Panginoon ang bahay ng taga-Ehiptong yaon dahil kay Jose, at ang pagpapala ng Panginoon ay sumalahat ng kanyang tinatangkilik, sa bahay at sa parang. At kanyang ipinamahala ang lahat niyang tinatangkilik sa kamay ni Jose, at hindi siya nakikialam ng anumang kanya, liban sa tinapay na kanyang kinakain. At si Jose ay may magandang pagmumukha at kahali-halina. At nangyari, pagkatapos ng mga bagay na ito, na tinitigan si Jose ng asawa ng kanyang Panginoon at sinabi, sipinggan mo ako. Datapwat siya'y tumanggi at sinabi niya sa asawa ng kanyang Panginoon, narito, ang aking Panginoon ay hindi nakikialam sa akin tungkol sa nasa bahay, at lahat ng kanyang tinatangkilik ay ipinamahala sa aking kamay. Walang sino mang dakila kay sa akin sa bahay na ito, walang ipinagkait sa aking anumang bagay, kung di ikaw lamang, sapagkat ikaw ay kanyang asawa, paano ang aking magagawa itong malaking kasamaan, at kasalanan laban sa Diyos? At nangyari, na nakikiusap man siya kay Jose araw-araw, ay hindi nakikinig sa kanya na siya'y sipinggan, o pakisamahan. At nangyari ng panahong ito, na siya'y pumasok sa bahay upang gawin niya ang kanyang gawain at wala sinuman sa mga tao sa bahay doon sa loob. At siya'y pinigilan niya sa kanyang suot, na sinasabi, sipinggan mo ako, at iniwan niya ang kanyang suot sa kamay niya at tumakas, at lumabas. At nangyari, na pagkakita niyang iniwan ang kanyang suot sa kamay niya, at tumakas sa labas. Na siya'y tumawag ng mga tao sa kanyang bahay, at sinalita sa kanila, na sinasabi, tingnan ninyo, na dinalhan niya tayo ng isang Hebreo, upang tayo'y tuyain, pinasok niya ako upang ako'y sipinggan, at ako'y naghihiyaw ng malakas. At nangyari nang marinig niyang ako'y nagtaas ng tinig at naghihiyaw, na iniwan ang kanyang suot sa aking siping, at tumakas, at lumabas. At kanyang iningatan ang suot niya sa kanyang siping. Hanggang sa umuwi ang kanyang Panginoon sa kanyang bahay, at sinalita niya sa kanya ng ayon sa mga salitang ito, na sinasabi, pinasok ako ng aliping Hebreo na iyong dinala sa atin, upang tuyain ako, at nangyari, na sapagkat nagtaas ako ng aking tinig at ako'y naghihiyaw, ay kanyang iniwan ang suot niya sa aking siping, at tumakas sa labas, at nangyari, na pagkarinig ng kanyang Panginoon ng mga salita na sinalita sa kanya ng kanyang asawa, na sinasabi, ganitong paraan ang ginawa sa akin ng iyong alipin, ay nag-alab ang kanyang galit, at dinala ng kanyang Panginoon si Jose, at inilagay sa bilangguan, sa dakong pinagkukulungan ng mga bilanggo ng hari, at siya'y natira roon sa bilangguan, datapwat ang Panginoon ay sumakay Jose, at iginawad sa kanya ang awa, at pinagkalooban ng biyaya sa paningin ng kaitiwala sa bilangguan, at ipinamahala ng kaitiwala sa bilangguan sa mga kamay ni Jose ang lahat ng mga bilanggo na nasa bilangguan, at ang lahat ng ginagawa roon ay siya ang gumagawa, hindi tinitingnan ng kaitiwala ng bilangguan ang anumang bagay na nasa kanyang kamay, sapagkat ang Panginooy sumakay Jose, at ang kanyang ginagawa ay pinagpapala ng Panginoon.